In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sumagot siya, maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuutan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian, at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon, ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy, kapwa nagtatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis at paggunita kay San Antonio Maria Zagaria, pari, at paggunita kay Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado. Sa mabuting balita ngayon, tinanong ni Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad tulad ng mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseo. Tumugon si Jesus sa isang napakagandang larawan. Hindi maaring magluksa ang mga panauhin habang kasama nila ang ikinasal. Ang presensya ni Jesus ay isang tanda ng kagalakan, hindi ng pagdadalamhati. Ngunit darating ang panahon na siya'y aalis at doon sila mag-aayuno. Gamit din ni Jesus ang dalawang matalinghagang halimbawa, ang bagong kayo sa lumang kasuutan, ang bagong alak sa lumang sisidlang balat. Ang mensahe, ang bago ay hindi maaring ipilit sa luma. Ang bagong tipan, ang bagong buhay kay Kristo ay nanangailangan din ng bagong disposisyon, bagong puso, bagong pananaw. Sa unang pagbasa sa Genesis, ito ay ang kwento ng panlilinlang ni Jacob kay Isaac upang makuha ang basbas na para sa kay Esau. Isa itong paalaala na kahit may mga pagkakamali sa kasaysayan ng ating pananampalataya, ginagamit pa rin ito ng Diyos upang matupad ang kanyang plano. Halimbawa ng mga bagong alak sa kasalukuyan, online evangelization at masses. Dati ay hindi natin maipaliwanag
kung paano ang misa ay maaring mapanood online. Ngunit ngayon, ito ay isang paraan upang maabot ang mga may sakit, mga nasa malalayong lugar, at yaong mga nahihirapang makapunta sa simbahan. Pagyakap sa simbahang sinodal. Ang simbahan ay naglalakbay patungo sa pakikinig, pakikilahok at misyon. Sa halip na iwanan ang simbahan dahil sa kahinaan nito, hinahamon tayong maging bahagi ng pagbabago sa loob mismo ng ating parokya. Panawagan sa mga laiko. Lalong pinaigting ang papel ng mga laiko tulad ng mga extraordinary ministers of Holy Communion, catechist, at youth leaders sa pagsasabuhay ng Ebanghelyo sa kanilang komunidad. Paano nating babaguhin ang ating mga pagkakamali sa simbahan? Sa halip ng batikos, ialay ang panalangin. Sa halip na tamad sa mesa, maging aktibong kalahok. Sa halip na ipalaganap ang Ebanghelyo, kung naging malamig tayo sa pananampalataya, muling magpanibago sa loob sa kumpisal. Ang ating referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa patuloy na pagbabalik loob. Lumen Gentium, ang papel ng mga laiko sa simbahan. Evangelii Gaudium ni Pope Francis, panawagan sa bagong evangelisasyon. Manalangin tayo para sa kagalingan at mga yumao. Aming Amang mapagpagaling, ipinagdarasal namin ang agarang kagalingan ng aming mahal na obispo, Jose Bantolo, sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Naway pagalingin mo rin sina Raymond Lawrence, Jonah, April May Sardual, ang aming mga pamilya, ang buong sangkatauhan, at ang lahat ng may dinadalang sakit sa katawan at kaluluwa. Inaalala rin namin ang mga kaluluwa ng aming mahal na Pope Francis, si Manuel Sr., at ang lahat ng kaluluwang nasa purgatorio. Sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ng mahal na Berheng Maria, naway makapasok sila lahat sa walang hanggang liwanag ng iyong kaharian. O Inang Maria, pag-asa ng mga may sakit at ina ng awa, ipanalangin mo kaming lahat na umaasa sa iyong anak. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!